Pilipinas ay na-reclassify na bilang isang upper middle income country. Hindi na tayo kabilang sa lower middle income economies. Isa itong economic milestone na matagal ng target ng bansa. Gusto kong ipaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Marami ang nag-aakala na kapag sinabing upper middle income country, ibig sabihin ay yumaman na ang bawat Pilipino. Hindi po. Ang classification na ito ay hindi batay sa laman ng bulsa mo. Hindi ito batay sa sweldo mo. Hindi rin ito batay kung kaya mo nang bumili ng bahay o kung nabawasan na ang presyo ng bigas. Ang tinitingnan ng World Bank ay ang gross national income or GNI per capita. Ang kinabuang kinikita ng bansa, hinati sa bilang ng populasyon gamit ang kanilang Atlas method. Kapag lumampas ang isang bansa sa itinakdang threshold, umaakyat ito ng income classification. Para sa kasalukuyang classification cycle, ang upper middle income economies ay may GNI per capita na nasa pagitan ng $4,496 at $13,935 Sa madaling salita, country classification ito, hindi personal wealth classification. At oo, malaking achievement pa rin ito. Ibig sabihin, lumaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa nakaraang mga taon. Ayon mismo sa World Bank, ang reclassification ay bunga ng broad-based economic expansion kung saan halos lahat ng major industries ay nag-ambag sa paglago ng GDP, hindi lamang isang sektor. Pero narito ang mas mahalagang tanong. Kung lumaki ang ekonomiya, lumaki rin ba ang kalidad ng buhay ng ordinaryong Pilipino? Dahil kung tataas ang economic statistics, pero ang minimum wage earner ay hirap pa ring bumili ng pagkain, kung mataas ang GNI, pero milyon-milyon pa rin ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Kung lumalaki ang GDP, pero lumalaki rin ang utang ng pamilya, then perhaps the challenge is no longer economic growth. The challenge is inclusive growth. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang gobyerno ay hindi lamang kung ano ang sinasabi ng international reports. Ang tunay na sukatan ay kung ano ang nararamdaman ng tao sa palengke, sa grocery, sa ospital, sa eskwelahan, sa electric bill, sa tubig. At sa bawat sweldo na halos hindi na umabot hanggang katapusan ng buwan. Hindi rin natin dapat kalimutan na may kaakibat na hamon ang bagong classification na ito. Kung umangat ang income status sa isang bansa, maaaring unti-unting mabawasan ang access sa ilang concessional loans, grants, at development assistance na dati ay available sa lower middle income countries. Kaya mas lalo pang magiging mahalaga ang mahusay na pamamahala ng pondo ng bayan at ang pagtiyak na ang paglago ng ekonomiya ay tunay na nararamdaman ng mamamayan. So yes, congratulations Philippines! This is an achievement worth recognizing. Pero huwag nating ipagkamali ang economic classification sa economic reality. Magkaiba ang numero sa papel at ang buhay sa hapagkainan. At bilang mga mamamayan, may karapatan tayong tanungin